Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po tayo tumungo sa ating balitaan ay makiki-update muna po tayo sa pambansang kapulisan, no? Hinggil nga po dito sa paghahanda sa UNDAS. Makakasama po natin live via phone patch si Police Colonel Froilan Navarroza, ang Deputy Chief Public Information Office o PIO ng Philippine National Police o PNP. Magandang araw po, Police Colonel Navarroza. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon din po, Ma'am Bea de Guzman at sa inyong mga tagapanood. Magandang hapon po and thank you sir sa pagpapaunlak po sa amin. Ngayon makikibalita po kami dito po sa preparation nyo sa ating nalalapit na commemoration nitong UNDAS. Gaano po karami ang bilang ng mga police personnel na ide-deploy sa buong bansa at ano-ano pong mga lugar ang tututukan natin? Ma'am Bea, mahigit 31,498 na mga pulis po ang itatalaga ng PNP na magbabantay sa mga sementeryo, memorial parks, transport terminals, at iba pang matataong lugar ngayong UNDAS. Dagdag pwersa din po ang 11,707 personnel mula sa AFP, BFP, and Philippine Coast Guard. Kasama din po natin ang 29,899 mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan o force multipliers. Ito ay kinabibilangan ng mga barangay tanod, radio group, at other NGOs. Kasama rin po sa deployment ng ating mga canines para po tumulong sa pag-secure ng mga bagahe at para matulungan din po yung mga management ng ating mga transport terminals. So buong Pilipinas po ito, Bandaya. 31,000 no? Plus 31,000 plus. More than 31,000 plus no? Napakarami. And also itong mga nabanggit niyo po yung force multipliers. So nakinabibilangan po ng even nabanggit niyo yung mga BFP, PCG no? So siguro i-emphasize natin kung ano po yung kanilang magiging role nitong ibang ahensya ng pamahalaan para po dito sa paghahanda sa UNDAS 2025. Ang ating pong mga force multipliers ay mahalagang bahagi ng seguridad para sa ating UNDAS 2025. Sila po ay nagbibigay ng karagdagang suporta upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan para sa UNDAS natin po ngayong 2025. Ang mga ahensyang ito ay magtutulungan sa mga iba't ibang aspeto ng seguridad, pamamahala ng trapiko, at pagbibigay tulong sa ating pong publiko. And also, Police Colonel Navarroza, naka-full alert status na po ba ang PNP? Ma'am, ang ating pong Philippine National Police, effective October 29 po ay
naka-heightened alert na at ito po ay itataas sa full alert status pagsapit po ng undas ng November 1 po. Okay. At yung ating pong mga regional director naman ay may prerogative po na taasan pa ang deployment ng kanilang personnel depende po sa prevailing security situation sa kanilang respective areas of responsibility. Okay. And speaking of that po, yung mga tututukan or monitor depending on sa kung ano yung sitwasyon sa mga lugar na yon, may monitor po ba tayong anumang credible threat o banta sa seguridad sa posible o na posibleng makaapekto dito po sa paggunita ng Undas 2025? Ma'am Bea, sa ngayon po ay wala po tayong natatanggap o namomonitor na anumang banta ng seguridad. Ngunit ang inyo pong PNP ay hindi nagpapakampante. Tayo po ay minemaintain yung ating security measures at tayo po ay nakiki-coordinate with other security forces para po masiguro na hindi tayo malulusutan ng anumang banta sa ating seguridad. And Police Colonel Navarroza, alam naman po natin tuwing pagdiriwang po ng Undas ay talagang dagsa po ang mga tao sa mga sementeryo. Ano po ang hakbang ng pambansang pulisya para mapangasiwaan po yung inaasahan nating mabigat na daloy ng trapiko? Starting October 1 po until siguro November 1, 2, 3, lalo na po sa paligid ng mga sementeryo natin at sa mga pangunahing kalsada. Ma'am Bea, tayo po ay makikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para mas maayos ang daloy po ng trapiko at seguridad. Kasama po sa deployment ng inyong PNP ang mga HPG personnel at traffic management unit to provide traffic management, security, control, and motorist assistance. Paalala din po sa ating mga kababayan na tingnan ang MMDA Traffic Advisory, especially dito po sa Metro Manila, para hindi sila maantala sa kanilang mga lakad. Naglabas din po ng advisory ang chairman ng MMDA ng no day off, no absent policy. Magdi-deploy ang MMDA ng mahigit kumulang 2,000 personnel for traffic management around major cemeteries, bus terminals at key expressways po natin. Okay. Alright. So talagang no day off, no absent policy po tayo para sa pagbabantay. Ano? Police Colonel Navarroza, paano po natin sisiguraduhin ang kaligtasan ng ating komunidad o yung mga residential areas naman po? At siguro po yung kasama na rin yung mga establishments na maiiwanan ng mga owners habang ginugunita po itong Undas. Ma'am Bea, direktiba po ito ng ating Acting Chief PNP na si Police Lieutenant General Jose Melencio Sr. Tatus Jr. na paigtingin ang pagpapatrolya ng ating mga kapulisan. Kasama na po dyan ang mga residential areas. Ibig sabihin po, ang lahat ng mga police unit stations sa buong bansa ay nasa maximum deployment na handa pong tumugon sa anumang insidente o emergencies sa anumang oras. Kaya po malaking bagay po yung ating 29,899 mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan o force multipliers kung saan ito ay kinabibilangan ng mga barangay tanod at civilian volunteer groups na kasamang nag-iikot sa mga residential areas po, Ma'am Bea. Ayun, talaga naka-roving din po ang ating kapulisan. At Police Colonel Navarroza, ano-ano naman po yung mga karaniwang ipinagbabawal kapag pumasok po yung mga tao sa ating mga sementeryo? Opo, Ma'am Bea, ang mga karaniwang ipinagbabawal dalhin po sa loob ng sementeryo tuwing Undas ay ang mga deadly or bladed weapons katulad po ng kutsilyo, ice pick, itak, at iba pa. Sigarilyo, speakers, mga gamit pang sugal, alak, firecrackers, illegal na droga, at mga portable cooking stoves or LPGs, Ma'am Bea. Ayun.
Talaga pati alcohol no hindi po pwede tsaka speaker no Opo. kasi minsan parang mistulang party ba yung pagpunta nila doon talagang nagdadala ng mga inumin tsaka yung magkakaraoke. Ito po Police Colonel Lavaroza, gaano po kabilis yung ating magiging response time? Masusunod naman po ba yung ating ideal na 5-minute response? Opo, Ma'am Bea, ang Philippine National Police po ay nakatuon sa mabilisang pagtugon sa anumang uri ng emergency sa pamamagitan po ng ating Unified 911 hotline. Agad po nating nire-refer ang mga tawag sa pinakamalapit na police stations para sa mas mabilis na aksyon. Karaniwan po nakakaresponde ang ating mga tauhan sa loob lamang ng ilang minuto mula sa pagtanggap ng tawag. Okay, so 911 no, madali pong tandaan para po sa mga ngailangan ng tulong at makakaasa po kayo masusunod po yung 5-minute response ng ating kapulisan. Ito po Police Colonel Lavaroza, ano po ang mga mahalagang paalala sa publiko upang maging ligtas at mapayapa ang paggunita sa Undas 2025? Opo, Ma'am Bea, paalala po natin sa publiko. Normally po, kapag ganitong malaki yung volume ng mga tao, ay may mga common crimes po. Kalimitan ay yung theft, salisi, at physical injury. Kung maaari po, ang mga gadgets at mobile phones ay hindi dapat ilagay sa loob po ng inyong mga bulsa sa likod dahil maaaring nakawin ito ng mga pickpockets sa gitna ng napakaraming tao. Ma'am Bea, pagalis naman po ng bahay, sigurado planuhin natin maigi ang pagdalaw sa sementeryo. Kandado ang mga pinto, bintana. Tiyakin na walang naiwan na nakasinding kandila, kagamitang electrical na nakasaksak, bukas na gas stove, iba pa. Ilapit po ang anumang mahalagang bagay. Ilipit po ang mahalagang bagay sa loob ng bahay. Itagubilin po sa pinagkakatiwalaang kapitbahay ang inyong mga bahay at iwasang mag-iwan ng notes sa labas ng bahay na nagsasabi pong walang tao. Sa loob naman po ng sementeryo, magdala ng panangga sa init at ulan. Tiyakin po na ang kandilang nakasindi ay hindi makakalikha ng sunog o sakuna. Magdala rin po ng sapat na pagkain at tubig inumin. Tiyakin na mga bata ay may pagkakalanlan. Bawal po ang pagdala ng malalalim o nakamamatay na gamit. Mga gamit pang sugal, speakers, alak at paninda. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina. At alamin din po ang mga lugar ng first aid station at PNP assistance hub. Yun lamang po, Ma'am Bea, maraming salamat po. Ayun. Magandang hapon po. Okay. Maraming salamat po, Colonel Lavaroza. Doon po sa inyong mga mahalagang paalala, no? Especially kung saan yung first aid, no? Tandaan po natin, siguro i-check natin yon just in case lang po, wag naman sana may mangyari, no? At least alam natin yung pupuntahan natin para makahingi ng tulong. Ang inyong final message na lang po, Colonel, sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Salamat po, Ma'am Bea, sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Tandaan lang po natin yung mga paalala na naipahayag natin kanina. At kung may ano man po, mga emergency ang na-encounter ng ating mga kababayan, ay maaari po silang tumawag sa ating Unified 911. Maraming salamat po. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Ingat po, sir. Iyan po si Police Colonel Froilan Lavaroza, ang Deputy Chief ng Public Information Office o PIO ng Philippine National Police o PNP. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan,
Dako naman po tayo sa mga balita hinggil sa Kilos Pampanguluhan. Benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps pasok sa pwedeng mag-avail ng murang pabahay na alok ng pamahalaan. Ayon po ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabalita si Alvin Baltazar. Pasok ang mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps program upang maka-avail ng murang housing na iniaalok ng pamahalaan. Itong sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng inilunsad na kauna-unahang housing expo na sponsored ng gobyerno. Sinabi ng Pangulo na sa ilalim ng expanded 4PH o pambansang pabahay para sa Pilipino ay saklaw na din ang beneficiaries at graduate ng Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps. Dagdag ng Pangulo na kahit ang mga overseas Filipino workers ay maaari na ding mag-avail ng socialized housing sa ilalim ng expanded 4PH. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pwede rin mag-apply ang mga benepisyaryo at graduate ng Pantawid Pamilyang Pilipino or 4P na program sa tulong ng ating expanded 4PH. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kauna-unahang National Housing Expo na suportado at ininsponsor ng pamahalaan. Binigyan din ng Pangulo na pinagtitibay ng naturang programa ang pangarap na magkaroon ng bawat pamilyang Pilipino ng ligtas, maayos at sariling tahanan. Anya sa pamamagitan ng expanded na pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH Program, mas pinapalawak pa ng gobyerno ang programa ng pabahay, pinapadali ang proseso at pinapalalim ang suporta ng pamahalaan sa sektor ng pabahay. Ayon pa sa punong ehekutibo, pinapakita ng Housing Expo ang bunga ng pagtutulong-tulong ng pamahalaan, pribadong sektor at mga housing agencies sa bansa. Handog dito ang iba't ibang serbisyo mula sa pagpaplano ng disenyo ng bahay, financial assistance, hanggang sa pagproseso ng housing loan. Mayroon din tayong programa na Green Lane upang makatulong na climate resistance o handa sa anumang uri ng hamon ng panahon ang inyong mga tahanan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinilala naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Pag-ibig Fund bilang isa sa mga matatag at mapagkakatiwalaang katuwang ng gobyerno sa larangan ng pabahay. Anya, mahigit 57,000 miyembro ng Pag-ibig ang nabigyan ng pagkakataong makalipat sa sarili nilang tahanan at mapaayos ang kanilang bahay ngayong taon. Habang halos 75 bilyong pisong cash loan naman ang naipamahagi ng ahensya na napakinabangan ng halos 3 milyong miyembro para naman sa kanilang pangangailangan. Dagdag pa ng Pangulo, nagbibigay ang Pag-ibig Fund ng murang pabahay sa mga kababayan nating maliit lang ang kita, kabilang ang mga overseas Filipino workers at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o tinatawag nating 4PH Program, mas marami na ang nabibigyan ng tulong sa pabahay. Sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund, maaari nang makakuha ng abot-kayang housing loan. Kabilang na ang alok na 3% interest rate kada taon para sa mga kababayan nating maliit ang kita. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang patuloy na pondo para sa pagbili ng bagong barko ng Philippine Coast Guard. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang paglalaan ng pondo ng administrasyon sa hanay ng Philippine Coast Guard para sa pagbili ng mga bagong barko, eroplano at modernong kagamitan na magpapalakas sa hanay nito.
Sa ika-124 na anibersaryo ng PCG, binigyan diin ng Pangulo ang buong suporta ng gobyerno sa hanay nito na walang tigil na nagbabantay sa karagatan at agad na rumiresponde sa tawag ng pangangailangan. Kabilang sa mga proyektong ilulunsad ay ang pagtatayo ng PCG General Hospital, Maritime Law Enforcement Training Center sa Misibis at First Responder Nursing Service Facility na mga pasilidad na tututok sa kaligtasan at kahandaan ng mga tauhan ng PCG. Pinuri rin ni Pangulo Marcos ang Coast Guard sa mabilis nitong pag-aksyon matapos ang pagtama ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu noong ika-30 ng Setyembre. Sa loob lamang anya ng 72 oras, nakapagpadala agad ang PCG ng mga doktor at nurse at nakapaghatid ng mahigit 30,000 family food packs at medical kits sa mga bayan ng Bogo at Daanbantayan. Giit ni Pangulong Marcos, ang ganitong tahimik ngunit epektibong serbisyo ang tunay na sukatan ng dedikasyon sa serbisyong publiko. Brought over 30,000 food relief packages and basic medical kits to the towns of Bogo and Daanbantayan. For each time you sail, you remind the world that the Philippines will always protect what is ours. Kaya sa ating PCG, naniniwala ako sa patuloy ninyong paglilingkod na may dangal at kahusayan para sa ating mga kapwa Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang makabuluhang serbisyo ng kawani at opisyal ng Philippine Coast Guard sa kanilang ika-144 na anibersaryo. Sa temang Committed in Service, Relentless in Purpose, binigyang diin ng punong ehekutibo na sinasalimin nito ang walang humpay na paglilingkod ng PCG. Kabilang dito ang pagtupad sa tungkulin na protektahan ang mga Pilipino, tiyakin ang seguridad ng ating mga border at panatilihin ang ating soberanya sa buong archipelago ng Pilipinas. Binigyang diin ng Pangulo ang naging mahalagang papel ng PCG sa pagtugon sa mga kalamidad at pagtiyak sa kaligtasan ng mga bumabiyahe sa ating katubigan. Malaking tulong din aniya ang PCG sa kampanya ng pamahalaan laban sa mga iligal na droga, smuggling maging sa pangangalaga ng ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. You have confiscated nearly 2 billion pesos worth of illegal drugs and smuggled items from perpetrators who prey on our people and on our system. You have spearheaded coastal protection efforts, checking thousands of ships and planting hundreds of trees to make our communities greener and livelier. And in the West Philippine Sea, you are our first responders, ensuring the safety, dignity, and livelihood of our fisherfolk. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta ng pamahalaan sa Philippine Coast Guard o PCG. Nangako ang punong ehekutibo na patuloy na mamumuhunan ng pamahalaan sa pagbili ng mga sasakyang pandagat, aircraft command post at mga sistema ng komunikasyon para sa PCG. Sinabi rin ng Pangulo na pag-iibayuhin pa ng pamahalaan ang mga training facility at logistics para sa bawat kawani ng PCG upang magkaroon sila ng dignidad sa pagganap ng kanilang tungkulin bilang lingkod bayan. Dagdag pa ng Pangulo, prioridad niya ang mga programa para sa kapakanan ng PCG. Magtatayo ang pamahalaan ng mga pasilidad para sa pangangailangan nilang medikal at pagsasanay. We are also building facilities such as the PCG General Hospital, the Maritime Law Enforcement Training Center in Misbis, and the First Responder and Nursing Serving Facility, amongst others, to ensure that your welfare, whether at sea or on land, remains a priority. Ladies and gentlemen, the PCG is one of the government agencies that restores my faith in the dedication of the workers in government. When I see the PCG in action, I see what the best of government can look like. That is discipline, with integrity, with excellence, working as one. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Benguet Representative Eric Yap, person of interest sa maanumalyang flood control project sa La Union, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. May report si Marian Bastasa. Pinangalanan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si Benguet Representative Eric Yap bilang pinakabagong mambabatas na umano'y posibleng sangkot sa maanumalyang flood control project sa La Union. Kasunod dito na inihaing reklamong malversation at falsification ng DPWH laban sa ilang opisyal ng kagawaran at mga pribadong kontratista kabila ang Silver Wolves Construction na sangkot sa ilang kinukustyong flood control project sa lalawigan. Ayon kay Ombudsman Remulla, si Yap ay maituturing na person of interest sa reklamo dahil siya umano ang beneficial owner ng Silver Wolves Construction. Kaugnay nito, plano ng Ombudsman na magsagawa ng masusing pagsusuri sa lahat ng kontratang iginawad sa naturang construction company noong panahon ni Yap bilang chair ng House Committee on Appropriations. Samantala, kinumpirma rin ng Ombudsman Remulla na kanilang hihilingin sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze ang mga ari-arian at bank accounts ni Yap matapos itong ideklarang person of interest. As soon as possible, kasi person of interest na siya. And my complaint na, then we will just speak the cover page to the AMLAC so that they may act accordingly. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news. Sa pagbabalik po yan ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mahigit 100 magsasaka ng Kalinga matagumpay na nagtapos sa Farmer Field School Program ng Department of Agriculture o DA. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nasurok sa gasot ang Manalon ti Kalinga iti balige nagturpos iti Highland Rice Production Farmer Field School wano FFS sa programa iti Department of Agriculture. Naisayang kat iti graduation dagiti Highland Rice Farmers kalpasan iti 8 a bulan a panagsanay da babaan iti kolaborasyon iti Office of the Provincial Agriculturist Kalinga ken iti DA. Sigun ken ni Provincial Agriculturist Nancy Awat iti panggap ti programa kat saan lang nga panangisuro kadagiti Manalon iti sustainable agricultural practices tapno mapasaya at iti anida no diket mapagtalinaet iti naduma-duma nga heirloom rice iti probinsya. Inalukoy na dagiti Manalon nga itultuloy nga ag-innovate kinusarin iti naadal da manipod iti FFS program tapno sumaya at iti produksyon ken makatulong iti food security ken sustainable agricultural development. Kabayatan iti seremonya binigbig iti lokal nga opisyales dagiti Manalon gapu iti kinapinget da iti entero a panagsanay. Kastamot ang nag-awat dagiti benepisyaryo iti naduma-duma a farm inputs ken 500 pesos nga insentibo. May palagip nga iti FFS kat may sa programa amang empower kadagiti Manalon babaen ti hands-on ken participatory learning tapno mapasaya iti sustainable ken climate resilient a rice farming practices. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kadiwa Retail Store binuksan sa bayan ng Sofronio Espanola sa Palawan. Mag-uulat si Goody Sarsagat ng RP Palawan.
Ingabriandan ang Kadiwa Retail Store sa Barangay Pulot Center, Sofronia Española, Palawan, ing pangungunan niya ang Agriculture Cooperative of Sofronia Española o AGSI ang aklibas nga adlaw. Kadinganda sa ingkukon nga pag-abri ideya ang pagtaw i 1.5 million pesos nga tabang alin sa Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Division o DA Ahmad Mimaropa sa idalim ng Kadiwa Financial Grant Assistance Program. Mamandya andang magiging kapital ang nasambit nga kantidad ang kooperatiba maman ang magataw Canada ipamagi nga makabakal sanda produkto alin sa mga lokal nga maniguma. Durbol ang pasalamat ni Hermogenes Chua, chairman ng AXI sa DA Ahmad tingad mabol nga tabang dia agad mapabakal anda ang bigas sa baratong kantidad para sa andang mga kasimanua. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Gudi Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Provincial Government Unit o PLGU ng Northern Samar isinagawa ang pag-turnover ng evacuation center sa Lope de Vega. Narito ang report ni Charmaine Perito ng RP Calbayog. Opisyal naging turnover sa gobyerno probinsal sa Northern Samar ang evacuation center sa poblasyon Lope de Vega nga magsaserbe nga mauukyan sa mga residente sa panahon sa bagyo o grabe nga pag-inuran. Katuyuanan sa nasabi nga turnover nga maparigon ang disaster preparedness san bungto ug masigurado ang katalwasan san mulupyo sa panahon san kalamidad. Sa ginbuhat nga pagbisita san PLGU sa Lope de Vega, nagbuhat liwat pakighimang raw kaupod ang mga opisyal san munisipyo ug barangay LGUs para masabtan ang kamutangan san komunidad ug matudlok ang kinahanglanon nga kadugangan nga pitad para mabaton ini. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. St. Teresa College of Tandag Incorporated nagsuspende ng klase dahil sa lumabas na bomb threat sa Facebook. Magulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gisuspender sa St. Teresa College of Tandag Incorporated ang klase sa tibok kolehiyo tungod sa nakita nga bomb threat sa usa ka Facebook page kagahapon sa buntag. Tungod sa posibleng peligro nga maghatag sa mga estudyante o tibok komunidad, gilayon nga nitawag ang pamunuan sa kapulisan o gipagawas ang tanan nga mga estudyante, magtutudlo ug empleyado ngadto sa luwas nga lugar. Sa pamahayag sa kolehiyo, gilayon usab nga miresponder ang Tandag City Police Station, kauban ang Provincial Explosive and K9 Unit, apil ang Tandag City Emergency Response Team. Kini sila ang naghimo og inspeksyon og investigasyon sa tibuok campus. Human ang kapin sa 2 ka oras, walay nakita nga bomba ang mga otoridad. Tungod niini hugot nga nagpahimangno ang kapulisan nga ang paghimo og mga bomb jokes usa ka krimen og pwedeng masilutan pinasubay sa Presidential Decree 1727. Ang paspas nga pag-aksyon sa St. Teresa College gihimo alang sa seguridad sa ilang mga estudyante ug limpiyado ingon man sa publiko. Sa kasamtangan gisusi na sa PNP kung kinsa ang nagpost sa maong bomb joke. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Youth Development Plan 2026 hanggang 2028, tagumpay na binuo ng Sulu Provincial Youth Development Office. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Mumpat na paon na inapagabakto sa Youth Development Plan 2026-2028 kagisin Provincial Youth Development Office at apaydo hindi halupa sug. Hawayta, i Aljibir Ismael, PYD officer sina Sulu,
na paaw nila ini hamaksud maparuli. Inalalahi si mga kabataan haparkalas in agriculture, environment, economic empowerment, peace building, security, active citizenship, governance, health, education, social inclusion, equity, advancing global mobility. Kapatan youth leaders ding naman ang putag siyam sangguniang kabataan, youth organization, iwan school-based organization in Limamud, hatuad law pakaradyaan ini amoy na napaon, Hadarul Salam Hostel Haman Power Indanan Sulu. Watwati Ismaela kaagi sin pagbakto sin PYDP, kadihilan paruli in lahi si mga kabataan, amin hambuk day sa mga dirihilan paruli sin provincial government sin Lupa Sug. Dahil RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Pinangunahan ng Bureau of Customs o BOC, katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI at Arise Plus Philippines ang paglulunsad ng Authorized Economic Operator o AEO Operational Guidelines, isang malaking hakbang sa pagpapabilis at modernisasyon ng kalakalan sa bansa. Layunin ng bagong guidelines na magbigay ng malinaw na sistema at pamantayan sa pagpapatupad ng AEO program na kumikilala sa mga kumpanyang sumusunod sa batas at mapagkakatiwalaan sa larangan ng kalakalan. Sa pamamagitan nito, inaasahang mapapababa ang gastos sa transaksyon, mapapabilis ang proseso at mas magiging ligtas at maayos ang paggalaw ng mga produkto sa hangganan. Ayon kay Deputy Commissioner Attorney Agaton Teodoro Uvero na kumakatawan kay Commissioner Ariel Nepomuceno, ang AEO guidelines ay simbolo ng matagumpay na pakikipagtulungan ng gobyerno at pribadong sektor tungo sa reforma at tiwala sa sistema ng adwana. Ang AEO guideline ay magsisilbing gabay sa mga tauhan ng BOC at mga kasapi ng programa upang mapanatili ang transparency, consistency at mas matibay na ugnayan sa pagitan ng gobyerno at mga negosyante. Para sa publiko, maaaring ma-access ang buong manual sa opisyal na website ng Bureau of Customs sa customs.gov.ph. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napanatili ng gobyerno ang pagpapalago ng koleksyon sa buo o sa loob ng unang 9 na buwan ng taon para manatiling nasa ilalim ng fiscal deficit nito sa panahong yun. Sa pinakabagong Cash Operations Report, sinabi ng Bureau of the Treasury o BTR na ang kabuang revenue collections mula Enero hanggang Setyembre ay umabot sa 3.37 trillion pesos. Tumaas ito ng 2.24% mula sa 3.3 trillion pesos sa kaparehong panahon nitong nakaraang taon. Sinabi ng BTR na ang pagtaas ng revenue collections ay dahil sa mas mataas na koleksyon sa buwis.
Ayon sa BTR, dahil sa koleksyon, makukuha ng ahensya ang target nitong 4.52 trillion pesos para sa buong taon. Tumaas ang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng 10.8% sa 2.32 trillion pesos dahil sa pagtaas ng koleksyon mula sa corporate income tax, personal income tax, value-added tax, excise tax sa tabako at percentage tax sa mga bangko at financial institutions. Tumaas din ng 1.59% ang koleksyon mula sa Bureau of Customs na umabot sa 701.7 billion pesos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumulas ang bentahan ng sasakyan sa Pilipinas sa ikatlong magkakasunod na buwan sa Setyembre, kung saan bumagsak ng double digits ang demanda sa mga passenger car sa gitna ng mahigpit na credit at ang paglipat ng prioridad ng mga mamimili sa paggastos. Ayon sa datos mula sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at Truck Manufacturers Association, bumaba ng 3.8% year-on-year sa 38,029 units mula sa 39,542 nitong nakarang taon. Sa buwan ng datos, tumaas ng bahagya ang bentahan mula sa 7.6% nitong Agosto. Bumagsak ang bentahan ng mga sasakyang pampasahero ng 23.9% sa 7,948 units. Tumaas naman ang bentahan ng commercial vehicle ng 3.4% year-on-year sa 38,081 units. Umakyat naman ng bahagya ang bentahan sa mga light commercial vehicle ng 0.7% sa 21,109 units, habang tumaas ang bentahan ng mga Asian Utility Vehicles o AUVs ng 11.5% sa 7,943. Target ng automotive industry na makapagbenta ng 500,000 units ngayong taon, mas mataas kumpara sa 467,252 units nitong 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Makikipagsosyo ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund para makapag-alok ng murang pabahay para sa mga empleyado ng PEZA at iba pang empleyado sa mga eco-zone sa buong bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni PEZA Director General Tereso Panga na napormalisa ang partnership sa pamamagitan ng pagpirma sa isang Memorandum of Understanding o MOU kasama si Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta nitong Oktubre 21. Sa ilalim ng kasunduan, iba't ibang programa ang ipapatupad para bigyan ang mga kwalipikadong empleyado ng PEZA ng pagkakataong bumili ng bahay sa pamamagitan ng financing schemes ng Pag-ibig. Magbibigay ang Pag-ibig Fund ng iba't ibang programang pabahay, kabilang na ang end-user financing, home improvement loans, rental housing at expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program at iba pa. Tinataya ng PEZA na mayroong 600 tauhan ang ahensya na magbebenepisyo sa partnership. Para lalong maraming maabot ang programa, tinitignan ng PEZA na palawigin ang benepisyo sa mga eco-zone workers na sumasakop ng nasa 1.8 milyong tauhan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-24 ng Oktubre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 61 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 15 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 23 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 54 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 78 piso at 13 sentimo. Nasa 68 piso at 8 sentimo ang euro, 41 piso at 89 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 63 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Ipinakita ni veteran Q artist Francisco Django Bustamante kung bakit siya ay isang alamat pagkatapos niyang talunin si World No. 1 Fedor Gorst sa Philippines Open. Nakuha ng dating World 9-ball champion ang 10-9 panalo laban kay Gorst nitong Huwebes sa larong ginanap sa Gateway Mall 2 sa Cubao, Quezon City. Pinasilayan ng 61 anyos ang kanyang kagalingan laban sa mas nakababatang Gorst para pumasok sa round of 32 ng torneo. Inamin ni Bustamante na hindi niya inaasahang mananalo pagkaraan niyang magmintis na ipasok ang 8 ball. Subalit nang nagmintis din si Gorst, alam niyang kailangan niyang kunin ang oportunidad. Samantala, hindi naman naglaro si Filipino pool icon Efren Bata Reyes sa laban niya kay two-time World Pool Champion Carlo Biado. Dahil dito, magtatapat si Biado at ang kanyang dating teammate, ang Reyes Cup Most Valuable Player na si AJ Manas sa round of 32. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng Converge ang karapatan kay Dave Ildefonso mula sa Titan Ultra kapalit ni Kobe Monye at 2 future draft picks. Sa panig ng Giant Risers, nakuha nila si Monye kasama pa ang second round pick ng Converge sa susunod na draft at isang first round pick sa season 52 draft. Sinabi ni Converge Governor Archen Cayabyab na mahirap ang desisyon, subalit kung titignan ang nakababatang players ng koponan ay alam nila na kailangan nila si Ildefonso dahil ang posisyon nito ay kailangan din nila. Napili si Ildefonso bilang ika-5 sa kabuuan ng Northport sa season 49 draft, subalit hindi ito pumirma para sa Batang Pier. Samantala, si Monye naman ay napiling ika-21 nitong nakaraang draft. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Natakasan ng Petrogas ang Akari sa isang kapanapanabik na 5-setter, 29-27, 25-22, 19-25, 17-25 at 15-11 sa Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan nitong Huwebes. Pinangunahan ni Lindsay van der Veid ang Angels sa nalikom nitong 22 puntos habang 3 pang players ang nagtapos ng may double figures kabilang sina Brooke Van Sickle na may 19, MJ Phillips na may 13 puntos at Myla Pablo na may 12 puntos para kunin ng Petrogas ang kanilang ikatlong panalo sa loob ng 4 na laban. Nagtapos naman si Akari Import Annie Mitchum ng may 30 puntos mula sa 25 attacks, 3 blocks at 2 service aces habang pinangunahan ni Fifi Sharma ang mga local players na may 18 puntos para kunin ng Chargers ang kanilang unang talo at dumulas sa 2-1 record. Sa ikalawang laban, napalawig ng Zeus Coffee ang kanilang winning streak sa 3 pagkaraan kunin ang 25-27, 25-17, 25-20 at 25-22 panalo laban sa Creamline. Nagpakawala si Anna De Beer ng 37 puntos para dalhin ang Thunderbells sa 3-0 panimula habang nagambag si AC Minor ng 13 puntos. Nagtapos naman si Creamline Import Courtney Rose Schwan ng may 18 puntos habang nagdagdag si team captain Eliza Valdez ng 13 puntos at gawing 2-2 ang record ng Cool Smashers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Halos hindi pa nakaka-recover sa dengue fever, nagbalik aksyon si Allen Liwag sa panalo ng De La Salle College of St. Benilde 82-64 kontra San Sebastian College Recoletos. Nakapagtala ang reigning most valuable player ng 19 na puntos at 7 rebounds para pangunahan ng Blazers sa isang bounce-back victory pagkatapos matalo laban sa Arellano University. Minarkahan din ang larong ito ang pagbabalik ni Liwag pagkarang hindi makapaglaro ng 3 laban dahil sa sakit. Ayon kay Liwag, gustong-gusto niya nang magbalik aksyon lalo na't maganda na ang kanyang nararamdaman. Magandang balita naman ito para kay Benilde head coach Charles Chiu lalo na't malapit na sa kalagitnaan ng season at mahigpit ang laban nila sa Group B kung saan kasalukuyang nasa ikalawang pwesto ang koponan sa team standings, tangan ang 4-2 record. Subalit kapwa sina Liwag at Chiu ay umaasa na magaling na ng husto ang una para sa laban ng Benilde kontra University of Perpetual Health System Delta itong Sabado. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinatawan ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ng 100,000 multa at indefinite suspension si Arwin Santos ng Basilan Star Horse dahil sa kanyang pagsuntok kay Tonton Bringas ng Gensan sa quarterfinals ng MPBL South Division noong Lunes. Nangunguna ang Basilan 73-59, may halos 9 na minuto na lamang ang nalalabi sa fourth quarter kung saan sinuntok ni Santos si Bringas habang nasa paint. Binigyan ng disqualifying foul si Santos na nagdulot ng kanyang pagkatalsik sa laro. Napahaba naman ang break sa laban dahil ginagamot ng medical personnel si Bringas pagkatapos ng insidente. Samantala, sinabi naman ng Basilan Star Horse na rinerespeto nila ang otoridad ng liga kahit pumapanig sila kay Santos na sinasabing tumatanggap ng mga paulit-ulit na unsportsmanlike actions mula kay Bringas na hindi tinatawagan ng mga referee. Nanalo ang Basilan sa nasabing laro 116-113 sa double overtime.
Tabla naman sa 1-1 ang quarterfinals series. Noong Agosto, pinatawan ng NPBL ng lifetime ban at 200,000 multa si Michol Sorella na sinuntok si Jonas Tibayan sa laban ng Gensan Warriors kontra Mindoro Tamaraws. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito malungkot na balita, nagluluksa ang pamilya ni Kuya Kim Atienza matapos nilang ibahagi sa social media ang biglaang pagpanaw ng kanilang anak na si Eman o Emmanuel. Sa isang joint Instagram post ngayong araw, Oktubre 24, ipinaabot ni na Kuya Kim at ng asawa niyang si Felicia Hang Atienza at mga anak na sina Jose at Eliana ang kanilang kalungkutan at pagdadalamhati. Ayon sa pamilya, si Eman ay nagdala ng kasiyahan, tuwa at pagmamahal sa kanilang buhay at sa mga taong nakakakilala sa kanya. At si Eman nga ay kilala sa pagiging bukas tungkol sa kanyang mental health journey na nagbigay inspirasyon sa maraming mga viewers online. Hinikayat ng pamilya ang publiko na ipagpatuloy ang kindness at syempre ang tapang at malasakit na ipinamalas ni Eman sa kanyang noong ito ay nabubuhay pa. Si Eman, ang bunso sa tatlong anak ni na Kuya Kim at Felicia, ay matagal ng tagapagsulong ng mental health awareness. Nagsimula siyang sumailalim sa therapy sa edad na 12 at mula noon ay naging bukas sa kanyang karanasan upang makatulong sa iba. At hindi pa ibinabahagi ng pamilya ang detalye sa pagpanaw ni Eman, ngunit bumuhos ang pakikiramay at dasal mula sa mga netizens at kaibigan ng pamilya sa social media. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nakamit na ni Rita Daniela ang hustisya matapos hatulang guilty ng korte sa Bacoor, Cavite ang aktor na si Archie Alemania sa kasong acts of lasciviousness na isinampa laban sa kanya. Batay sa desisyon ng korte, si Archie ay hinatulang makulong ng hanggang 1 taon at pinagbabayad siya ng 20,000 piso bilang civil indemnity at karagdagang 20,000 pesos bilang moral damages kay Rita. Ayon sa ulat, nagsimula ang insidente noong Setyembre ng nakaraang taon matapos dumalo si Rita sa Thanksgiving party ni Bea Alonzo para sa teleseryeng Widow's War. Sinabi ni Rita na lasing si Archie nang dumating sa party at nagbitiw ng mga bastos na komento laban sa kanya. Pagkatapos ng naturang event, inalok ni Archie si Rita na ihatid pauwi at habang nasa loob ng sasakyan ay dito na ginawa ni Archie ang
panghihipo niya sa aktres sa leeg at balikat, at nang makarating sa bahay ng aktres ay sapilitan itong hinalikan ni Archie itong si Rita kahit tinanggihan niya ito. Matapos ang insidente, nagpadala si Archie ng text message na humihingi ng tawad at sinisisi ang kanyang kalasingan. Kalauna, nagsumite ng counter affidavit upang itanggi ang mga paratang. Ayon sa abogado ni Rita na si Attorney Maggie Abraham Garduque, labis silang nagpapasalamat sa desisyon ng korte at anya, sabi nga, lumaban si Rita at nakamit na niya ang hustisya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika, for today, kumpirmado na magkakaroon ng sariling Madame Tussauds wax figure ang kapamilya superstar na si Catherine Bernardo. Inanunsyo ito ng Madame Tussauds sa Hong Kong sa kanilang Instagram post nitong Oktubre 22, kung saan sinabi nilang ilalabas ang wax figure ni Catherine sa susunod na taon. Si Catherine ay tinaguri ang phenomenal box office queen. Siya na ang pinakabatang Filipino celebrity na mabibigyan ng wax figure sa sikat na museo. Mapapabilang siya sa hanay ni Manny Pacquiao, Pia Wurtzbach, John C., Catriona Gray, Lea Salonga at Ann Curtis na may kanya-kanyang wax figure sa iba't ibang sangay ng Madame Tussauds sa Asia. At nakilala si Catherine bilang child star at sumikat ng gusto sa teleseryeng Mara Clara noong 2010. Siya rin ang bida sa ilang highest grossing Filipino films gaya ng The House of Us noong 2018, Hello Love Goodbye noong 2019 at Hello Love Again noong nakarang taon. Siya namang tinanghal na kauna-unahang Pilipinong pelikula na kumita ng mahigit 1 bilyong piso sa buong mundo. Bukod dito ay nakatakdang magbalik telebisyon si Catherine kasama si James Reid sa kanyang unang proyekto bilang magkapareha. At kamakailan ay kinilala rin si Catherine bilang most influential celebrity sa 11th Edo Circle Awards. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Bea de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kinas Milo Junella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Siyempre sa ating warka, si Hiro Luzero at sa ating mga OJTs from TIP, tama ba? Ayan. Maraming salamat din sa ating executive producer, Jerome Toledo, na siya ring naghatid ng ating showbiz balita sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, at kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. Maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.